Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa mid-month ng September 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na nakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video at hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck natin. So, magsimula na tayo. Ano mensahe ang kailangan marinig ng mga Aries sa mid-month ng September 2024? So, ano to? Kasi ang dating, mukhang may dumating sa buhay ng iba sa inyo na hindi nila inasahan. Probably, bad news yon. Kasi, itong combination, ito, bad news kasi sadness to. The sad news. Na para pang itong dalawa, mukhang pare sila na nasa process ng pag-gain ng knowledge, mental strength. So, ewan ko kung anong sad news to na dumating o darating pa lang. Pero maganda kung i-clarify natin, di ba? Kasi, ayun nga, so soul searching tayo dito. Hanapin nyo ang sagot sa mga katanungan nyo sa isip o hahanapin nyo ang sagot gamit ang mental powers nyo. O susolusyonan nyo ang mga problema gamit ang mental power. Ayan. Ano kaya to? Anong problema ba to? Bad news pa rin to. Maganda ko dudugtungan ko pa sana eh. May player dito. So, sabihin natin may babaero o lalakero, cheating. Pwede. Flirtation. Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang, kumbaga. Pwede ring paulit-ulit na nangyayari. O sabihin natin may ano kasi dito, being hunted. So, parang dating, alaala na siya ng nakaraan na hindi malimutan sa present. So, yun nga, pwedeng player daw yung partner. Parang hindi makamove on. Ano ba? O, separation to. Separation reading na ito, nasa process na ng pag-move on. Yung iba, case-to-case basis, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. O fit sa sitwasyon nyo.
Hmm. So, paano natin malalaman kung para sa inyo ba to o hindi? Anong clue natin dito? Cancer. Sagittarius. So, ito yung possible zodiac sign ng partner ng Aries na ito. Mamang problema, again, tungkol to sa relationship, dito pera o career. Ay, meron pa pala tayo ditong playing cards. Ano pang info ang masasabi nito? Joker. Mm-hmm. Four of Hearts. So, tungkol saan to? Well, ang dating kasi may something na maaring mangyari, unexpected to. Unexpected change, unexpected travel, o unexpected na pagtatayo ng sariling business. Parang mapapaisip yung iba sa inyo tungkol dito sa pagsimula ng new business, o maging self-employed, maging entrepreneur o entrepreneur. Mag-solo ba? Ganyan. Parang mapapaisip yung iba sa inyo na mag-solo. Mag-solo na sa work. O mag-iba ng business. O ma-relocate. So either isasagawa na nila to sa mid-month ng September o mapapaisip-isip pa lang tungkol dito. About what ifs. Okay? Parang ano nga eh. Unexpected. Okay? O mga bagay na hindi makontrol. So, ibig sabihin, kusa. Kumbaga, wala tayong power kasi kaloob ng universe. O pwedeng may kinalaman to sa something new beginning. O pag-take risk. So again, doon sa topic ng mga sinabi ko dito. O anyways, kuha pa ba tayo? Sige. Dalawa pa. Four ulit oh. Meron na partneran siya ng ace. Four of clubs. At ace. OMG. Ace of hearts. So, kasi, itong spread na to, tutugma doon sa tarot. Itong playing cards na last spread kasi mag-iba na ako ng deck. Dito sa last spread ng playing cards, sa yung tarot nga, isa lang yung sinasabi, parang emphasis o confirmation ng cheating ay posible. O. Well, kaya lang dito sa case na to, hindi lang relationship, pwedeng sumama pati friendship. So again, di ko na ika-clarify yan. Kasi isa lang naman yung partner. Umulit lang eh. Ito yung partner, saan nga ba ito? Partner ng Aries, Cancer, Sagittarius. So, dishonesty sa topic ng romance eh. Ibang case, sabihin natin may biglang manligaw sa inyo. Biglang mag-offer na maging sila agad. Kakamit pa lang sila agad. Kakamit pa lang, wala pa nga isang taon. Tapos,
O wala pang 6 months, mas malapit yun. Wala pang isang taon o 6 months. Nag-offer na ng kasal. Medyo halanganin to. Lalo na kung ngayong mid-month i-offer yung mga sinabi ko na, yun nga, bigla ang kasal, OMG. Ni-offer, ang offer ay kasal agad o maging sila. So again, medyo alanganin. Kasi hindi yan magtatagal. Maghihiwalay din. Okay, so doon lang naman to applicable sa kung sino man yung tatama ng wedding na yun nga, baka may mag-offer. So kung may mag-offer ng mga sinabi ko kanina, wag na tanggapin. Kasi probably, mauuwi rin sa hiwalayan to. Sad to say. Na para bang magsasayang lang ng panahon, oras, pera, effort. Useless. Okay? O pwedeng kaya niya sinabi yon, lalo na kung bigla ang kasal. Kasi para siyang suhol may ginagawa siyang anomalya. So para hindi mo magets o hindi mo ma-discover, magbibigay siya ng mga kung ano-anong pwede magpasaya sa iba sa inyo para lang hindi malaman na may ginagawa siyang anomalya. Magiging sweet. Mapapansin ng iba sa inyo, biglang naging sweet. Biglang nagbigay ng flowers. Hindi naman siya ganun dati. So pag ganun, ibig sabihin may ginagawa siyang anomalya. So again, ngayong mid-month lang naman ng September to. So doon lang kayo mabahala. Okay? Hindi naman ngayong mid-month ng September, hindi siya alarming. Diba? Kung hindi siya mangyari ngayong September, mid-month, hindi para sa inyo tong reading. So, para lang to dun sa tatamaan na ganito ang mangyayari ngayong mid-month. Anyways, ito extra message. Kukuha ko ng dalawang card lang ha. Extra message to. Basahin ko na lang. Madali naman tong intindihin. Pero ang ganda ng card. Your spirit sparkles when you connect with that you love. With what you love. Your spirit sparkles when you connect with what you love. Isa pa. Last na to. Ito. It's okay to say no. Ito na nga. Yung kaninang may mag-o-offer, di ba? Parang too good to be true. Kaya sabi dito, it's okay to say no. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Ganda nung picture.